mahalaga po sa akin yung kalagayan po ng anak ko at yung kaso na isasampa ko po dun sa eskwelahan niya. Ano po bang nangyari? Nagsimula daw po kasi yun sa PE class nila, Dina. Miss Swift? Hello, Patricia. Bakit hindi ka makasagot, Patricia? Or maybe, there's someone else there with you. Tayo mo marinig ang sasabihin mo. Oh, really now, Patricia? You playing hard to get? Please don't waste my time. Because if you won't talk, I can keep calling. Let's see how long you last in this little game of yours. Ang gusto ko lang naman, Patricia, magkita tayong dalawa. And if you won't come to me, then I'll come to you. At wala akong pakialam kung malaman ng iba koneksyon nating dalawa. Attorney Alon? Trixie, ano ginagawa mo? Laging talo ay nagmamahal sa'yo. Why did you answer a call that wasn't for you? Anong sabi ni Miss Wade? Come on, answer me! I'm sorry. I didn't mean to, Mom. Bakit mo ginawa yon? I just accidentally hit the answer button. I thought it might be something important, pero... Mom, wala akong nakausap. Are you sure wala ka narinig? Wala. Don't worry about it, Mom. I'll just wait for you downstairs. Gunggong na yun? Bakit kasi tumawag pa? Oh! Ano na? Nasabi mo na ba sa mami mo? Lalabas natin ang ating lilet mo tomorrow? Sorry, Dad. Hindi ko pa po nasabi. Bakit? Mainit ba ulo? No. May kausap lang po siya sa phone. Okay. Huwag ka magalala. Ako nang bahala sa mami mo. Ako nang magsasabi sa kanya. You weren't supposed to call. Hindi ba? Nag-usap tayo that we were going to cool things off? Akala ko ba marunong kang tumupad sa usapan? I'm sorry. My bad for wanting to make sure things keep running smoothly. How selfish of me. Alam mo, si Trixie yung nakasagot ng telepono. Si Trixie! Naiintindihan mo ba? What? Did she hear my voice? No. Naagaw ko yung phone just in time. But if you want our little arrangement to become tonight's headline at the dinner table, then go ahead and push your luck. Alam mo, Renan, ikaw, abogado ka, pero ni minsan di ka marunong mag-isip. Relax, Patricia. Hindi naman pala narinig ni Trixie eh. Alam mo, matalino yung anak mo. That's a given. But she's no detective. Kaya huwag ka mapraning. Hindi mo alam kung gaano ako kinabahan kanina. Alam mo, pinagdududahan na yata ako ng anak ko. At saka, alam ni Trixie na galit ako noon kay Lilet. Oh, I'm sorry. Now, can we please meet face to face like civilized conspirators? Alam mo ba yung sinasabi mo? Hindi pa nga nagtatagal yung nangyari noon kay Lilet. Nalumabas na aksidente, oo. Pero yung susunod, hindi natin alam kung anong pwede mangyari. And meeting in person is just asking for trouble. Oh, come on, Patricia.
Alam ko naman natitrail ka sa mga ganitong bagay. Admit it. Makes you feel alive. Doesn't it? So come on, just this once. I promise. I'll behave. Ma'am Lydia, okay lang po ba kayo? Mabuti pa ikuha ko na muna siya ng tubig. Aling Lydia, kaya niyo pa po bang ituloy yung inyong kwento? Kailangan lang po kasi talaga namin ng detalye para po alam namin kung anong gagawin. Inom po muna kayo. Pasensya na po kayo. Nag-aalala lang po ako sa kalagayan ng anak ko. Pagkatapos po ng PA class, sinamahan na raw sila ni Teacher Sandra sa kantin para kumain. Sakit ng tiyan ko. Bakit ba to? Baka lang na magsiyak. Dina, okay ka lang ba? Masakit ba yung tiyan mo? Gusto mo ba dalhin kita sa clinic? Di ba okay na po ako, Teacher Sandra? Medyo sumakit lang po ang tiyan ko kasi baka nasa CR lang po kasi ang dami ko po kinain kanina. Pero ba? Opo, sure po ako, Teacher Sandra, okay na po ako. Promise po. Sige, i-check ko lang yung mga classmates mo ha. Sige po. Dina, anak, kanina ka pa umiiyak dyan. Pinainom na kita ng gamot, masakit pa rin yung tiyan mo? Nay, parang mas lalong sumakit po yung tiyan ko eh. Simula nang dumating tayo dito sa bahay, hindi ka pa kumakain. Baka naman nagugutom ka lang. Hindi, kumain naman po ako sa school eh. Anong kinain mo? Baka naman dahil doon kaya masakit yung tiyan mo. Ang sabi po ni Dina, nag-PE daw po sila doon sa mahiwagang puno. Ang sabi po may nagmumulto daw po doon eh. Nung una nga po, akala ko na engkanto lang po yung anak ko. Tinatingin niyo po ba sa doktor si Dina? Ang sabi po may nakain. Eh yung huling nakain po niya galing po doon sa kantin ng eskwelahan nila. Ano po yung saktong diagnosis ng doktor? Sabi po, baka po nakakain po ng panis na pagkain. Pero inuwi ko po agad yung anak ko kasi wala naman po kami ibabayad sa ospital eh. Ang sabi niyo po kanina, sumakit din yung tiyan ng mga kaklase ni Dina? Nagreklamo din po yung ibang mga magulang. Ang sabi daw po baka nausog. Pero nawala din po yung sakit ng tiyan ng mga anak nila kaya hinayaan na lang po nila. Pero si Dina po hanggang ngayon masakit pa din po yung tiyan niya. Di ko na nga po alam kung anong gagawin ko eh. Gusto ko pong idemanda yung eskwelahan niya sa pabaya na ginawa sa anak ko. Ma'am Lydia, si Attorney Abalos po. Attorney Abalos po, please, po kayo. Magandang araw. Alam niyo, Aling Lydia, ang sitwasyon mo ay posibleng pakita ng kapabayaan na eskwelahan. Alam niyo, meron tayong tinatawag na doctrine of loco parentis. Under this doctrine, it is the legal obligation of the school to take care of its students habang ito yung pinapangalagaan niya. Hindi lang po yun, Ma'am Lydia. Sa ilalim ng batas, ang mga tao o negosyo na nagbebenta ng pagkain ay mananagot kapag napatunayan na ang kanilang produkto ay nag-cause ng pinsala. Kapag napatunayan po natin na yung pagkain sa kantina ay panis, maaari po nating singilin ng eskwelahan para sa damages. Well, kasama rin dito ang tinatawag na administrative liability ng eskwelahan. Dahil
yung kanya kapabayaan na ma-maintain ang kalinisan itong paimbestigahan ng Department of Education kasama ng local health office. Lydia, huwag ka mag-alala. Magaling si Atty. Matias. Itong paimbestigahan ng Department of Education. Kailangan po natin gawin ngayon ay makuha lahat ng medical records ni Dina at makakuha din po ng Certificate of Indigency para masimulan na po natin ang proseso at matulungan na kayo. Umasa ka, Lydia. Gagawin namin ang lahat para sa iyo. Maraming salamat po, Atty. Matias, Atty. Abalos. Sana po matulungan niyo kami ng anak ko. Gagawin po namin lahat ng makakaya namin. Dina, pwede niyo po ba akong samahan sa kanya? Aling Dolores, salamat po sa pagbantay niyo po sa anak ko. Ako, walang anuman o maiwan ko na kayo at nag-aantay din ang mga anak ko. Salamat po. Okay. Dina, anak. Siya si Atty. Matias. Siya yung tutulong sa kaso natin. Atty., siya po si Dina, anak ko. Hello, Dina. Sipag mo naman. Hinala mo pa dito yung assignment mo. Malapit na po kasi yung exams eh. Hardworking mo naman. Ano bang gusto mo maging paglaki mo? Gusto ko po maging magaling na abogado po. Talaga? Bakit mo gusto maging abogado? Kasi po, minsan, ang dami pong umaaway kay nanay. Nilireklamo po siya sa barangay. Kaya gusto ko po maging abogado para may pagtanggol ko po si nanay. Ang sabi ng nanay mo, matalino ka daw at masipag ka mag-aral. Sigurado akong matutupad mo yung pangarap. Kahit wala na po kaming panggastos para sa pag-aaral ko. Kahit pinabayaan na po kami ng tatay ko. Sana nga, di na nga po siya bumalik eh. Ayoko na po sa kanya. Sa araw na to, simula ngayon, kakalimutan ko, anak kita. Hanapin mo na lang kasi yung tunay mong nanay. Sama kayo. Both of you can go to hell! Sige, bukas ha. Reserve ko na kayong dalawa. Sabi mo yan, Thank you! Kahit ano pang pinagdadaanan mo, masipag ka, matyaga at porsigido, walang makakahadlang para matupad mo yung pangarap mo. Pero sa ngayon, kailangan mo munang magpagaling ha. Magpalakas. Kamusta na ba yung pakiramdam mo? Okay naman po ako. Anong okay naman, anak? Kagabi lang namimilitot ka sa sakit ng tiyan mo. Kaya nga nandito si Atty. Matias kasi formal na tayo magsasampa ng kaso sa eskwelahan. Nay, hindi naman po tayo sigurado na... Dina? Masakit na naman? Ha? Dina? Masakit na naman. Sakit, Nay.